Grabe na naman ang nararanasan ng bansa natin ngayon sa mga pagkakataong ito na nangangailangan ang madami nating kababayan. Guys, para sa akin, opinion ko ito, nakakamiss si dating VP Lenny. 'Di ba? Pero buti na lang sa kanyang modest way ngayon bilang isang private citizen, tumutulong pa rin siya. Well, guys, I really admire this woman. She was really an example of empathy, attentiveness, industry during her time. Guys, nung panahon niya, iba talagang klase ang serbisyo na binigay niya sa atin. Pinagyabang pa ng presidente natin ngayon nung SONA, nung July. Kung naalala nyo, he said mahigit 5,000 at 500 flood control project ang natapos na. In other words, that's 5,000, more than 5,500 at marami pa daw iba pang ginagawa sa kasalukuyan sa buong bansa, not just in Metro Manila. Bakit ngayon nararanasan natin ang napakatinding pagbaha sa Bicol region at sa Metro Manila na rin? 'Di ba? At marami pang lugar sa buong bansa. Guys, napakalaki ng flooding. What I mean is napakalaki ng problema sa flooding, sa pagbaha sa bansa natin. Sa climate change mo lang isisisi at sa hindi maayos-ayos na pagtatapon ng basura at aantayin pa matapos ang bagyo. Sabihin na natin na sanhi ng mga yan, di ba? Oo, yan, isa sa mga reasons yan. Pero mas mahalaga, tingnan mo ang mas malaking mga dahilan, ang mas malaking reasons kung bakit tayo binabaha. Like illegal logging, illegal quarrying, corruption in government funding, di ba? Possible na malversation of public funds, lack of foresight, yung walang pagpaplano, no planning. Kasi alam mo, Mr. President, ang tagal na ng problemang ito, di ba? Ineptitude and incompetence, di ba? And also katamaran, laziness. Also, tingnan mo rin ang sarili mo bilang presidente. Tanungin mo yung sarili mo. Magaling ba ako? Or magaling ka ba? Bakit parang nabibigla ka sa mga pangyayari? Parati naman ganito tayo every year, di ba? So, ganyan na lang palagi. Kung naiinis ka, mainis ka muna sa mga tao mo. Administrasyon mo ito di ba? Sa administrasyon mo at siguro na rin, I hate to say this, pero sa sarili mo, 'di ba? Judy is coming. Hindi pwedeng ganoon. Hindi pwedeng ganoon, Mr. President, 'di ba? Mainis ka sa sarili mo kasi ito ikaw ang pinuno Sige, sabihin na natin, this year chance to experience, but next year, dapat wala nang ganito. Ikaw ang presidente, you're the highest, you're holding the highest position in the land. May control ka, may kakayanan ka, may power ka na immobilize lahat ng machinery ng gobyerno. 'Di ba?